Evening Team Focus! Everyone, blessed Thursday evening Team Focus! Isang maulang gabi po sa inyong lahat. Yes, a very rainy evening. Muli na naman tayo nagbabalik sa programa natin na patuloy na magbibigay ng buhay sa marami nating mga young people, especially Team Focus. Yeah, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood na po sa atin nakasubaybay sa ating Facebook Live and even sa mga nasa Google Meet natin na stations. Magandang gabi sa inyo. Sir Maki, Sir Dominic, magandang gabi sa inyo. Yes, sir. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa lahat ng mga kapatiran po nating sumusubaybay ngayon at sa mga nandiyan dyan sa kanilang mga stations. Yan, magandang gabi po sa inyo. And sa aking area, Southeast Family, ang mga young people natin dyan. Magandang gabi sa inyo. Of course, shoutout sa aking mahal na asawa. Yan, nanonood sa taas. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Sir Marvin Fernandez. Yan, welcome, sir. Sa ating studio. Yan. May celebrity pumasok. Yan, Di pa rin natatapos yun. May celebrity pumasok. Yan, amen. Magandang gabi po. Sir Dominic, magandang gabi. Good evening nga pala sa inyo, Team Focus. Binabati ko nga pala unang-una sa lahat yung grupo ko, Trusted Timothy, and of course sa mga young people dyan sa Pag-asa. Team Bravo, good evening sa inyo. And of course, kay Mami, I know you're watching. And sa mga sinendan ko po ng link, I hope you are watching. Yan. Amen. And also, maliban doon, no? Maliban dyan ay binabati rin natin si Wettiford. Si Brother Jai. Sino? Brother Jai. Basa daw siya. Na naman, ha? Oh, nabasa. Yan. Good evening. Bisita naman si Father-in-law, si Papa. Good evening from Rico House Place. Yes, ng may tubig. Yeah. Yes. Oo, nakita ko may tubig na. Yes, flowing with ang lalim ng tubig. Ito pa, umulan pa. O feeling ko, pwedeng maging Jordan River 2.0 yun eh. Alright, well, anyways, again, ay magandang tanghali po sa inyo lahat. And, magandang gabi. Baptist lunch talaga, sir. Baptist lunch ako eh. Baptist Medyo lunch, pa-high pa ako eh. Hindi, magandang gabi po sa inyo lahat. And it's always a great blessing, mga kapatid, at Team Focus muli. Nandito na naman po tayo sa ating pong programa na ito. And of course, di na natin patatagalin to, Sir Maki. Dahil ngayon ay June. And in this June, specific on this month of June, isa sa mga pinakamahalaga. Ako naniniwala, chinek ko yan sa Google. Check sa Google. Ano sabi? Sa lahat, hindi medyo walang katuturan yung iba eh. Okay. Sinabi mo pa sir. Ang ibig ko lang sabihin is that ang pinakamahalaga sa mga sineselebrate at pagdating sa buwan na June ay walang iba. Pinaka-importante ay yung mahalaga. Yan. Hindi, ang pinaka-importante na sineselebrate in the month of June ay walang iba kundi tinatawag nating Father's Day. Ang tawag alam mo, mahalaga? Important Father's Day. Yeah. Parang basag yung isang speaker natin. Yeah, anyways, again, ay katulad ng sinasabi ko today, to this month of June, ay ginugunita natin ang Father's Day, which is, it is a very special event na dapat na pagtuunan ng pansin ng maraming mga young people. Lalong-lalo na, kasi pagka pinag-uusapan natin ito, pamilya ito eh. Lalong-lalo na sa panahon ngayon because most of the time, makikita na sa maraming young people ngayon, talaga namang kumbaga ang mga magulang ay nababaliwala na kapag dumarating sila sa stage of their life na they thought kaya na nila. Tama. Kaya palagay mo, Sir Maki, anong ma-share nila? Bakit mahalaga itong event na ito na dapat ginugunita talaga ito? Alam mo, Sir Joe, ang isa sa mga nakikita ko dito kung bakit mahalaga na balikan to at gunitain ang mga bagay na ito sapagkat maraming young people ngayon, kumbaga nauuso sa young people ngayon kasi dumaan din naman tayo sa pagiging ganyan eh. Yeah. Ang young people ngayon parang nagkakaroon na ng favoritism sa loob ng tahanan. Diba? Yung mga ganyan. But, alam nyo, young people, katulad ng sinabi ni Sir Joe, Team Focus, kailangan nyo tanggalin sa isip yan sapagkat every program dito sa ating simbahan, we are laging sinisigurado ng ating mahal na pastor na ito ay family-centered. Yes. At dapat ninyong maabot yung pangangailangan ninyo na maintindihan nyo kung ano ba talaga ang role ng mga magulang. That's right. Kaya, lalo na ngayon, it's Father's Day. Yeah. So, abangan ninyo. Ngayon, sisimulan natin ang mga special episodes regarding fathers. Sir Dom. Buong buwan yan, sir. Buong buwan. Amen. Saan, sir, kaya mahalaga to? Kasi maraming young people ngayon, especially sa Team Focus, nakakasanayan na, sir,
nakakasanayan na yung pag-uwi sa bahay, ang una nilang makikita, si nanay, si tatay. Kumbaga, naging ano na tawag ito, mechanical na lang sa atin yung... So, kailangan sariwain. Sariwain. This is the best time for us, Team Focus, na ma-refresh tayo dun sa... Tama. Ma-refresh tayo na, si tatay ito, mahalagang tao. yung role ng isang tatay sa loob ng tahanan. Kasi ultimong kahit yung madalas na natin gawin yung mga pagbe-bless, yung pag-kiss, bira yung ibang young people, nahihiya. Paghingi ng pera. Napaghingi ng Yun na lang ang nila. Bira, unang-unang, di pa nga kinakamusta Alam mo, Sir Tom, ang pinakamaganda rin sa programa natin na ito, sa topic natin na ito na paggunita sa mga sa ating mga tatay, no? Ito yung pinakamagandang time din na makita nila bilang isang anak, ano ba yung magiging impluwensya ng tatay, yung kahalagahan na tinatawag nating fatherly image. Yun ang isang. Kasi alam mo, Sir John, maraming ngayong kabataan na parang matik kontrabida yung tatay. Marami seryoso, maraming ganyan ngayon. In fact, may kaibigan tayo ganyan. Ay, talaga? Oo. De, joke. Blind item, Di, talagang chismoso yung dating. Alam mo ba? Sabi ko Di, ganito to yan. Makakala nyo, kontrabida yung tatay, pero hindi nyo alam yung pala ay nababa. Baka nyo. Alright. Pero alam nyo kasi, going back to this topic, alam nyo, napaka-importante nito because every individual members of your family, Team Focus, you always have to put in mind, it is always very important. You should always put value on it. Kasi lalo na pagdating sa magulang nyo. Kaya nga ito uulitin ko na naman. Naway maunawaan nyo to, Team Focus. Gusto ko laging sinasariwa ito sa mga young people. It may sound hard for every young people, no? It may sound hard for you. But let me tell you this once again, Team Focus. Kahit ano pang problema, sabihin na natin na pagkukulang. Maganda. Kahit ano pang pagkukulang, meron ang magulang mo sa'yo. Particularly, ang tatay mo sa'yo. You still don't have the right, any right, na i-despise yung iyong ama. Amen. Tama. You see, because tatandaan mo, ang binhi kung bakit ka naging tao ay nasa iyong ama. You see? Amen. And the very first person created para mabuo ang pamilya ay ang iyong ama. Because hindi pa pwede, sabi ko nga, bagamat ngayon, Sir Maki, Sir Dominic, makikita natin sa social media na talagang magbubuo ng pamilya ng walang tatay. Magkakaroon ng, matatawag sila ng isang pamilya, magkakabuo ng, namumulatan ng maraming young people ngayon, na namumulatan nila, pwede kang magkaroon ng pamilya na hindi ayon sa disenyo ng Diyos. You see? But going back to the design of God in the family, you should be thankful if you are blessed that ikaw pa rin ay merong ama sa tahanan ninyo. Amen. Alam mo, Sir Dominic, Sir Maki, isa lang sa pinaka nakakalungkot ngayon, of course, hindi naman, I'm not trying to attack their emotions. But again, sabi ko nga, ang nakakalungkot lang is hindi na natin, because of the world destroying the families, God's image in the family, hindi rin natin masisisi na talagang nakakalungkot yung part na maraming mga young people ngayon ang nawawalan na ng kanilang mga tatay. Nawawalan na ng ama. Nawawalan na binanggit mo kanina, Sir Maki, ng father figure. And it's always because of sin. Hindi natin may tatanggihan. Yan ay laging dahil sa kasalanan. You see? Pero ganun pa man, sabi ko nga sa inyo, you are so blessed because spiritually, there's still a father. Amen. You see, wala ka mang physical father, but again, it's always a great blessing that at the end of the day, you know that you have a much greater father in you, which is none other than God. God Himself. God the Father, you're so blessed. Kaya nga matindi ang Panginoon, matindi ang Diyos sa buhay ng tao. Hindi niya pinapahintulutan na talagang magkulang man ang tao, siya ang pumumuno. Yan ang kagandahan dyan. Pero kaya ako sinasabi sa inyo, ngayon babalik tayo, sabi ko nga, bagamat may ganyang picture, nakakalungkot may ganyang picture, but it's always a great blessing na may tumatayo.
Di ba? May tumatay yung ama sa iyong buhay, may tumatay yung tatay sa iyong buhay, may kinikilala kang tatay na naglilid sa iyong buhay. Kaya napaka-importante, napakahalaga na ilagay nyo sa isipan nyo ito, Team Focus. Always put this in mind, na kung ngayon man ay meron ka pang kinikilalang tatay, nasa tahanan pa, nakakasama mo magsimba, you are blessed and you have to take the opportunity. That's you have to right. take the opportunity, you have to take the chance na talagang ma-embrace mo yung presensya ng iyong ama. Yun ang You see, pinakamaganda doon. kaya nga, dito tayo sa talata natin in the book of Ephesians chapter 6 verse 2. Pakibasa, Sir Dominic. Ephesians chapter 6 verse 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Maliwanag. Yes, maliwanag sinasabi dyan, honor thy father. Yan, nakikita nyo dyan sa ating mga screen. At makikita nyo po sa inyong mga screen, honor thy father. Team Focus, Father's Day special episode. Mga special episodes na makikita natin yan ngayon sa ating pong mga episode na to, ang honor thy father. Yan yung topic natin. Honor thy father. At nakikita nyo sa nakatusok dyan na kahoy. Yeah. Yan. Tinusok kayo eh. Oh, makikita nyo dyan sa nakatusok na yan na kahoy. Napakasimple lang. Wala tayong masyadong arte dito. Yes. Pero makikita mo, masimple yan pero mabigat yan. Oh, yeah. Matulis yan. Talagang matutusok ka dyan pagka hindi ka nagkaproyen. Matutuhog ka ba niyan? Ibalo ko talaga siya. Ay, tinan mo yung makikita nyo dyan. Nakalagay dyan, honor. How will you honor your father? By honoring His word and honoring His presence. Yun. Yan ang pinakamaganda. Pero bago tayo pumunta sa dalawang punto na yan, puntahan muna natin ang definition ng salitang honor. Pag pinag-usapan natin yung honor. Nakanood mo na Naalala ko na naman Big Panther na dyan. Pag pinag-usapan natin yung salitang honor, it means to price that is fixed, to fix a valuation. Ibig sabihin, lalagyan mo, pag sinabing to price, parang bibigay ng premyo. Yeah. Diba? Yeah. Pagka nagbigay ka ng price, ibig sabihin, naglalagay ka ng value. Yun. Yeah, alam mo, napakaganda nito kasi tuloy-tuloy to hanggang Sunday school ko to. You see, alam nyo kung bakit ko sinasabi yan? Pala kanina nasa Matthew ka. Ha? Siyempre, alam mo Sabi naman, ko, anong yung baptist dance ginagamit yung preparation para hinahanda ko yung mga tao. Yes. Yan. Kaya kung makikita nyo dito, ilagay nyo sa isipan nyo ito, young people. When you honor your father, you're putting a price. You are pricing your father with a fixed valuation. Kumbaga, pag inonor mo ang iyong ama, nilalagyan mo siya, you are pricing him. You are pricing him with a fixed valuation. Kumbaga, binilagyan mo siya ng isang fixed na. Yan na yan. Yari ng value, halaga. You see, na kung saan, pag pinag-usapan natin yung bagay na yan, by implication, ang ibig sabihin is to revere. Na kung saan yung word na revere na yan, sa Bible, Team Focus, yung word na revere na yan ay ginagamit pag nilagay mo doon sa tinatawag nating reverence to God. Or reverence to God. Kumbaga, inihambing yung pag ginamit yung salitang revere dyan sa paggamit sa Biblia na kung saan idinidugtong sa pagbibigay ng respeto sa Diyos. Sa pagbibigay ng value sa Diyos. Kaya nga ito yung hindi na madalas nauunawaan nyo, young people. When we say that you value God, you have to make it sure that you bring honor. When you honor to God, you value God. Pero marami nagsasabing that they honor God, but they never value their God. You see? Now, Team Focus, yun yung sinasabi ko sa inyo. Again, ulitin ko. Yung implication ng salitang honor dito, it means to revere. And that word revere ay ginagamit from the word reverence na ginagamit sa Diyos. Which is putting a fixed valuation. Kaya nga, pag sinabi ng Biblia na honor thy father, it means you are putting a fixed valuation. Kumbaga, hindi lang yari. Wala kasi tayong talagang eksaktong Tagalog para dyan. Sa gusto nating gamitin dyan. Kumbaga, naglalagay ka na, ito, mahalaga to. Ito, hindi lang yung bastang pagpapahalaga. Kumbaga, nag-price. Kasi pag sinabi mong price, halimbawa, or pag nanalo ka, binigyan ka na, ang prize mo is the trophy. Pag nakuha mo yung trophy, yun ay nagsisimbolo na ikaw na binigyan ng trophy ay may value tao.
Nakuha niyo yun, Team Focus? Kaya nga sa inyo na may mga tatay pa, you have to make it sure na that's the way you honor your fathers. You see, that you price them with a fixed valuation. You see, talagang nandoon yung halaga nila. Kumbaga yung halaga na pag sinabing fix, hindi na mag-iiba. Hindi na nagbabago. You see, kaya tandaan niyo yung mga word definitions na yan na sinasabi ko sa inyo. If I were you, Team Focus, you should write this down. Kung bakit ko sinabi yan siya, pinagdidiinan ko yun, binibigyang emphasis yung sinasabi ko sa inyo na fixed valuation. Kasi sa panahon natin ngayon, Team Focus, marami na ang inyong honor, pag-honor sa inyong mga tatay, nagbabago. You cannot deny the truth and the fact na maraming mga kabataan ngayon, pagka okay kayo, pagka narigaluhan ka ng tatay mo, fix ang value. That's right. May value si tatay. Pero kapag ka napagalitan ka ng tatay mo, nawawala yung value ni tatay. That's right, amen. Yung dating value niya na malaginto, pag napagalitan ka, nagiging tanso. Yeah, malatanso na. Oo. Di ba? Ang layo ng diferensya. Layo. So, hindi talaga kayang i-fix ng maraming young people yung tinatawag na honor sa kanilang mga father sa panahon ngayon. Ganda. Alam niyo yung pinag-uusapan natin. Alam kong hindi mahirap intindihin itong pinag-uusapan natin ngayon. Kaya madalas nyo nababasa itong verse na to, Team Focus eh. Kaya nyong i-recite to, balibalik ta rin man. Yeah. Kaya nyong i-recite itong Ephesians chapter 6 verse 2 na ito. Pero ang tanong, nauunawaan nyo ba ng katulad ng ating pag-aaral ngayon? Yun. Amen. Kaya sabi ko Amen. sa inyo, Team Focus, ilagay nyo sa isipan nyo ito, Team Focus. Sa murang edad ninyo, kamusta ang pag-o-honor ninyo sa inyong mga ama? Ama. Amen. You see, kayo mismo ngayon ang nakakaalam kung paano at alam nyo kung kailan nagbabago. Yeah, that's You see, right. kaya nga sabi dito, fix eh. Fix. To price a fixed valuation. You see? So, kumbaga, inilagay mo na sa kanya yon na, tay, yan, ikaw ay may matinding honor. Ikaw ay may matinding value sa buhay ko. You see? Kaya sabi ko nga ngayon, yung salitang honor, alam nyo i-define respeto. You see? Kaya nyo sabihin na respeto, pero hindi na di-define yung honor with a value. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, if you value, ito, dito to babagsak, Sir Dominic. Dito, kaya nga pinagsama dito sa verse originally, honor thy father and mother. Because, of course, pero makikita nyo, nauuna yung tatay. You see, iba pang aralin yan. Iba pang, pwede pa nating ibang anggulo pa yan, kumbaga. Pero kung titingnan natin dito, yung pinag-uusapan natin, Team Focus, na yung pag-honor mo sa magulang mo, pagbibigay value mo, ito kasi yung nawawala ngayon. Kaya kailangan nyo muling sariwain. Muli natin itong balikan sa inyo, Team Focus. Because you know the truth for a fact na talagang nawawala yung value ng mga kabataan ngayon sa kanilang mga magulang. Tama. Primarily sa kanilang mga tatay. Yeah. Alam mo kung bakit? Because again, maraming mga mothers ang nanunood. But of course, alam nyo naman, sabi nga nila, ang pusong ina. Di ba? Kumbaga, nandiyan dyan yung pagkukonsinte. You see, we cannot deny that. May mga tatay din naman na kumukonsinte. I'm talking to mga tatay na tamad magdisiplina. Pero again, sinasabi ko lang, para hindi tayo lumayo, see, Bukas pa yan. Bukas. Pero katulad ng sinasabi ko, di ba? Kasi sa side ng ganyan, because of the mother's emotional status, talagang nandiyan pa yung konsinte, more on konsinte sa nanay. Yep. Pero pagdating sa disiplina, nandoon mostly sa tatay. You see, at kung titingnan ninyo dito, pagdating na sa bagay na yan na sinasabi ko nawawala na yung value ng ama ninyo. Nawawala na yung value ng tatay ninyo. Kasi dito pa lang, sabi ko nga sa inyo ang question ngayong gabi na ito sa panimula natin sa special Father's Day special episodes natin. My question is very simple. Is your value, does your father's value sa buhay nyo fix? Good. Fix ba ang pagbavalue ninyo sa inyong mga ama? Yeah. Amen. Yan ang Amen. pinaka-importante sa lahat. Kasi sabi ko nga, I'm not trying to stir up the emotions. That's the word eh. I'm not trying to stir up the emotions. But maraming mga tatay, maraming mga anak,
na hindi kayo young people, marami sa inyo ang hindi lumaki ng may father figure. Yeah, Amen, that's right, amen. that's right. At whether you admit it or not, there's always a difference from a child that's growing with a father figure. Tama, Amen. tama. We cannot deny that. Hindi yan nakakahiya dahil yan ay katotohanan. You see? Yan ay katulad, for example, Sir Dominic, 'di ba? Hindi kayo talagang magkasama na all throughout, 'di ba? Kasi dito pupunta ka na lang doon, minsan dumadalaw dito si daddy mo, 'di ba? So, pero not all throughout. Mercedes-Benz, ha? Pero 'di ba? Pero not all throughout, 'di ba? Hindi katulad ng meron tayo. Yun yung sinasabi ko. Pero ang point is, ang sinasabi ko nga sa inyo ngayon, itong pinupunto natin ngayon. Yan. Kayo na mga nakakapag-enjoy ng blessing na yan. Fix ba? Amen. Fix ba yung value ninyo? Kasi sabi ko nga ngayon, sabi ko, mapalad kayo na nakakasama ninyo. Mapalad kayo na nakakasama ninyo. Mapalad kayo na nayayakap ninyo. Nahahawakan nyo. Sabi ko nga, yung kanina sinasabi mo, pag umuwi sa bahay, hindi nyo na nahalikan. Up until this time, may asawa na tayo, pero hindi nawawala yung pag-kiss namin kay Pastor Hill. You see? Because there's a fixed value Amen. Tama. Diba? There's a fixed valuation na nilalagay naming honor, which is the same reverence with God. Amen. Kaya nga nandoon yung salitang revere, which is the implication of the word honor. Kaya kung paano ninyo ang hindi nyo nalalaman at maaring hindi lang sa hindi nyo nalalaman, kundi hindi ganun kalawak ang inyong pangunawa sa salita na tinuturo ng Biblia sa Ephesians chapter 6 verse 2. Pero young people, maaring hindi pa maliwanag sa inyo at ngayon nyo lang muling na unawaan na ang pagrespeto ninyo or ang pagbibigay ninyo ng value sa inyong mga ama should be the same as the value na dapat na binibigay mo sa Diyos mo. Tama. Amen. Yeah? Yan yung pinaka, this is just an introductory part. Sabi ko nga, iisa-isahin pa natin yung puntos na yun na napakahalaga eh. Yeah. Di ba? Kaya sabi ko, napaka-importante na maunawaan nyo muna why we have this topic, honor thy father. You see? Sir, baka may gusto kayo dagdag. Speaking of fixed valuation, alam nyo, Team Focus, napakahalaga nito. Maganda yung sinabi ni Sir Joe kanina na kung bakit lalo na sa henerasyon ngayon, Sir Dom, I'm telling you, this is not to put anybody to shame, but alam niyo, ito yan, Team Focus, to speak to you bilang isang anak din na may tatay. Okay, makinig kayo. Maganda gusto kong balikan ulit yung sinabi ni Sir Joe na kahit ano pa sabihin na natin sa pananaw ng kamunduhang ito, Yeah. di ba? May lapses ang inyong tatay. Di ba? But never na yan ay never na yan dapat ang maging basihan ninyo para hindi maging fix ang value ng tatay ninyo. Amen. Kasi gusto ko yung tanong ni Sir Joe, yung sinabi ni Sir Joe kanina, Sir Dom, na when it comes to the word honor, ang unang papasok agad sa isipan ng tao, ng isang kabataan, ng isang anak, is respect. Which is good. Pero ang dapat ninyong matutunan, that respect na unang pumasok sa isip ninyo, it's just only bunga ng fixed value ninyo sa isa inyong tatay. That's Diba? right. Kasi ganito yan. Tingnan ninyo, kung bakit sabi ni Sir Joe, pag niregaluhan ka, ang bira, yung trato mo, yung asikaso mo, grabe. 'Di ba? Halos na lang ikaw na yung mag-tuck-in sa pagtulog na si tatay. Ikaw na yung magta-tuck-in sa kumot niya pa 'di ba? Yeah. Halos gano'n na ang gawin mo 'Di ba? Bakit? You have something, naka-receive ka ng isang bagay para sa kanya. But, Amen. usapang rebuke, reproof, pagdating sa magulang as part of their trabaho bilang isang magulang natin, bilang isang tatay. 'Di ba? Ano sabi ni Sir Joe kanina? Nagbabago. Amen. Nagbabago. Kaya nga, maraming kabataan ngayon, ang nagbabago rin ang respeto. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, Team Focus, mahalaga matutunan nyo to. Kasi sa murang edad ninyo, ganito ang gagawin ng Diablo. Eto, tatanggalin sa inyo ng Diablo yan. Yeah, Sa that's paano right. pamamaraan, bibigyan niya kayo ng sandamukal na edukasyon na inaakala nyo, mas tatalino na kayo sa tatay ninyo. Yeah, that's right. Amen, That's amen. right. This is the reality. Alam nyo kung bakit? I'm speaking from my experience ng isang kwento. Yeah, this is real. This is to wake Come on, you up, come on, Team come on, Focus. come on. Kasi habang binabaybay ni Sir Joe, imagine niyo, Team Focus, kung bakit ito sinabi sa inyo bilang isang anak, kung saan ito naka-point out
babagsak ito sa patungkol pa rin sa Diyos. Kaya nga nakalagay dyan sa verse, this is the first, what's the word? Commandment. Yeah. Sa kanino ba nanggagaling ang commandment? Sa Diyos. Amen. 'Di ba? Kaya nga nandoon yung sinabi ni Sir Joe, yung revere, babagsak lahat 'yan sa pagrespeto mo sa Diyos if you honor your father. Now, tingnan nyo, kasi ganito 'yan eh. Nakakalungkot isipin na yung pagbulag sa atin ng diablo, sa atin bilang isang anak, kasi speaking of anak na to, Sir Joe, Sir Dom, kasi pinag-uusapan natin is tatay. Pero nakatuon tayo ngayon sa inyo, Team Focus, kasi kayo yung lalagyan ng diablo ng edukasyon, na ang kapalit ng edukasyon na yan, makakakuha kayo ng isang early work na kung saan sasabihin natin, magiging basihan ninyo ngayon sa paglagay ng price na sinasabi ni Sir Joe kanina sa inyong tatay. Kaya nga ano ngayon ang nakakalungkot na pangyayari. This is reality. Sa mga Team Focus, na anong tawag doon, yung working student. Yeah. Yan. Yeah, it's Makinig good. kayo ng maigi. Itong sinasabi ko sa inyo ay pampagising sa inyo. Gigisingin natin ang sarili ninyo sa katotohanan. Ano man ang kalagayan mo ngayon, wag mong kakalimutan, it's because of your father. Yeah. Kaya nga, ano man ang marating mo ngayon, dapat hindi yan ang maging basihan mo para hindi maging fix ang pagbigay mo ng value sa iyong tatay. Yeah. Kasi nakakalungkot, makakarinig ka, Sir Joe, sa edad ng mga Team Focus, makakarinig ka, pambira, yung sweldo ko mataas pa sa kinikita ng tatay ko. Come on. Di ba? Yung kinikita ng tatay ko, pambira, mataas pa yung allowance ko bilang scholar eh. Ay, patay. Oh, di ba? Di, alam nyo, Team Focus, it's high time for you to realize this. Kasi sabi ko nga sa inyo, blessing, katulad kanina sa Baptist Lunch, sinabi ko ito. Sa murang edad ninyo, Team Focus, blessing na makarinig kayo. Wala nang ibang magsasabi sa inyo nito eh. Because the world will not teach you this. Yeah. Ang lagi lang nilalagay yes, sir. ng mundo is that, magkaroon ka ng sarili mo, Yeah. mamuhay ka sa sarili mo, Yun nga sabi mo, naalala ko yung sinabi mo, Sir Joe, nung nakaraang mga Father's Day. Tsaka Mother's Day, na sinasabi mo to every time may gantong event tayo. Yung perspective mo bilang isang anak, nagbabago kasi yun ang nilalagay sa'yo ng mundo eh. Kaya nga, yung pag-honor mo ngayon sa iyong father, nag-iiba din. Yeah. Di ba? Kaya nga, ang pinakamagandang tandaan nyo ngayon, yung respect, pag pumasok itong word na to sa isip ninyo, or pag nakita nyo to, rather, itong word na to, at ang pumasok sa isip nyo is respect, tandaan nyo, yung respeto na maibibigay ninyo, okay, sa inyong mga tatay, ay bunga lang yan ng pagiging fix na paglagay ninyo ng value sa inyong mga tatay. Yeah. Pero kung hindi fix ang value na yan na inilalagay nyo sa iyong tatay, tandaan mo, your respect will never be same katulad nung dati. Amen. Pare pa iba-iba yan. At pag nangyari Right. yan sa'yo bilang isang anak, mahirap. Yeah. Mahirap katulad niya, binabaybay. Ito si Sir Dominic, kababata ko to, halos kasabayan ko lumaki ng konti kasi mas malaki sa akin eh. Oh. Kasabayan ko na hindi to, nakilala ko yung daddy nito, pupunta dito, sabi nga namin, Mercedes-Benz, depende pa yung kulay sa anong araw, di ba? Monday, puti. Tuesday, burgundy. Di ba? Okay, depende pa yan. Pero kita nyo, hindi niya na gano'n nakasama yung tatay niya. Yung daddy ni Sir Tom, hindi niya gano'n nakasama. But ang aanuhin mo yun, tinan mo ha, ito yan. Again, wake up call sa inyo mga Team Focus. Aanuhin mo yung araw-araw mong kasama yung tatay mo, pero pabago-bago yung value ng tatay mo sa'yo. That's right. Amen. See? Tandaan niyo, ito lang yung iiwanan ko sa inyo as way of our introduction regarding this topic. If your honor is not fixed, katulad ng pinakaibig sabihin na binaybay ni Sir Joe kanina, if your value towards your father is not fixed, walang blessing dyan, kapatid. Amen. Walang blessing dyan. Puro curse yan. Sasabihin ko sa'yo, it's in the Bible. It's not my opinion, it's in the Bible. Diba? Pag pabago-bago ka ng value mo sa magulang mo, dito nga magulang eh. Ngayon, nagtutuon tayo sa father, which is, biblically speaking, sabi nga ni Sir Joe, ibang usapin ba yun, pero Yeah. priority. Di ba? Nandiyan dyan yung pag-priority sa tatay. Amen. Tsaka ito, masingit ko lang Yes, kasi sir. baka mawala sa akin eh. Alam mo ba,
pagka nawawala at nag-iiba, it's not a value. Yeah, yeah. Amen. It's not valuable. Yeah. Outline ko na Sunday yan eh. Hindi kasi, pag di ba sir, may singit ko na, di ba? Mawala rin sa akin. Oh, sige. Sige. Puro na tayo amoy singit na tayo dito. Hindi kasi di ba, pag sinabi mong value, hindi pa, wala pa. Pag sinabi mong value, di ba ano yun, sir? Bibigyan mo yun ng may halaga yun. Yes. Sobrang halaga. Halaga. Katulad kanina sa treasure. Kanta yun eh, halaga eh. Katulad kanina sa pinag-uusapan natin sa baptismal, treasure. Sunday school yun eh. Okay. Oh, di ba? Siyempre, paano mo masasabing mahalaga sa iyo yung isang bagay kung hahayaan mo mawala naman yun? Yeah. Di ba? At hahayaan mo pa bago-bago yun. Di ba? So, kasi alam nyo, ganun yan, Team Focus. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo eh. Aanuhin mo yung araw-araw mong kasama yung tatay mo. Yeah. Di ba? Pero yung pagtingin mo sa tatay mo, yung pag-honor mo, halos hindi mo makita na, ano tawag dun sir sa pag-ABC? Connect the dots patungo sa Diyos eh. Yeah. Di ba? Mula sa Diyos, tatay, Diyos ulit dapat yan eh. Iikot lang sa Diyos. Ikot lang sa Diyos yan eh. Pero pag Babalik. sa'yo, yung connect the dots mo, pambirang labo-labo. Yeah. Di ba? Kaysa doon sa isang young people na bihira niya nga nakasama yung tatay niya. Pero the value, the honor, ay parehas lang. Diba? Fix. Binigay. Binigay niya talaga, nandun, as in fix. Kasi ngayon, sabi ko nga, hindi mo na ano yung panahon eh. Yeah, Hindi sir. kasi Wala. natin, Amen, hindi amen. mo pwedeng sabihin na Iba na yung panahon niya. Hindi, ang point ko is, hindi mo na pwedeng sabihin na yung tagal ng pagsasama Oh, yeah, nyo. yeah, Because yeah. you do not know what, you do not know what comes around goes around. Hindi kanta pala yun. Hindi, ayun sabihin, hindi mo na alam kung ano yung mangyayari. Yeah, Yun ang yeah. punto ko eh. Kaya hindi mo alam yung mangyayari, hindi mo alam kung hanggang kailan mo makakasama yung tatay mo. Yeah. You see? Kaya nga, ang point is, halimbawa, kasama mo yung tatay mo. Kanina. Ngayong araw na to, kasama mo yung tatay mo. Parang kanina, yung kasama natin, sumisigaw sa daddy. Yan, talagang kanina eh. First time makita, binalyo agad. Hindi, pero yun ang yung sinasabi ko. Di ba? Kala ko tito. Hindi, pagka... Daddy yung Daddy, sigaw eh. oh, iba yun. Ibang level. Pero ito yung sinasabi ko, di ba? Nakasama mo ngayon, while you have the chance, you see, yun yung sinasabi ni Pastor na time and chance happen in the world. Sa araw na to nakasama mo ang tatay mo, paano mo siya binalyo ngayon? Di ba? Simple lang. Alam nyo, the gifts are just bonuses eh. Yeah. You see, kaya ngayon yung tinuturo ko sa Team Focus kanina, tsaka sa Team Preparation kanina, sa The Baptism, sa mga young people natin, di ba? Yan yung yan yung sinasabi ko na yan yung sinasabi ko na dapat na makita ng di ba? Makita nila na hindi mo alam. Hindi mo alam kung kailan. Yeah. Di ba? Hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Hindi mo alam kung kailan yun. Alam mo ba kung halimbawa, kayong mga bukas, hindi natin alam kung buhay pa yung mga tatay natin. That's right. You see, ako, tatay na rin ako. Hindi ko alam kung bukas kasama ko pa sila Daniel. Diyos ang nakakaalam nun eh. Diba? Ang point is, while you are still with your father, That's right. how's your value? Yun ang How ganun. do you value them? Because how you value them is how you honor them. Yun. Diba? And it has to be fixed. Hindi natin pwede tanggalin yun. Because in the definition, nandoon yun. Kaya nga binigay yun sa definition eh. Sabihin, kasama yun. If it's fixed, then it should not be changed. Why? Common sense. Logically, young people, paano magiging valuable ang isang bagay na nagbabago? Is there a value on it? Hindi. Kaya nga, lalo pa, kung pababa. Yeah. Kundi sana kung paangat eh. Masasabi, Yeah, yun ang pala, tandaan na valuable yung isang bagay kung pataas ng pataas eh. Yeah. Di ba? Pero, mapapunta sa ganong kumbaga, mga ganong level. Di ba? Pero kung pababa ng pababa, respetado ka nung una, tapos birthday mo, niregaluhan ka, pambira, bating-bating mo yung tatay mo, talagang tuwa ka eh. Pinost mo pa eh. Pinost mo pa. Best dad ever. Yes. Kinabukasan, yung niregalong cellphone sa'yo, na pagtanto-tanto, na doon pala kayo nag-uusap ng boyfriend o girlfriend mo. Binawi ngayon. Kinuha. Worst dad ever. Parang kilala ka yun ah. Worst dad ever. Worst dad ever na. So, binaba mo ngayon yung value. It's not a value anymore. Amen. You see? Yeah, tsaka maganda yun, Sir Jao, yung sinabi kanina, pag
yung pag may value ang isang bagay, di ba? Totoo yun eh. Pataas na pataas. It is applicable sa ating Kristiyanong buhay. Team Focus, makinig kayo na maigi. Kung talagang totoo itong talata sa inyo na ito, makikita ito that you are growing in your spiritual life. Kasi the more na pag-fix yan, yung pag-honor mo, the more na everyday, kaya nga di ba Sir Joe, meron tayong kantang Everyday with Jesus is sweeter than the day before. Anong ibig sabihin ng kanta na yon? Babagsak yun, how you honor God. Amen. Every day with Jesus will not be sweeter than the day before kung yung honor mo sa Panginoon, pabago-bago. Yeah. Di ba? That's right. O, ngayon, sa tatay mo ang usapan. O, sa tatay natin yung usapan. Yan. Yung honor mo ngayon, maganda yung tanong ni Sir Joe, Sir Dom yung honor mo kaya ngayong araw, kaya mo pa rin, kaya mong higitan. Higitan. O tumbasan man lang, sir. Yeah, Minsan that's di right. na Amen, umaabot amen, eh. amen, O, amen. diba? Amen. Tumbasan Tumbay. lang eh. Ha? Hindi matumbasan, natumbahan. Di ba? Natumbahan pa eh ng ano eh. Di ba? Kaya nga kung titingnan ninyo, yung pag-honor nyo, how you honor, kasi walang pasok, nag-mall kayo, kaya taas ng honor eh. Oo, talagang hindi, walang pasok yung ano, nag-half day si Hindi, tatay. medyo lang yun kasi walang allowance eh. Yeah, oo nga pala. Medyo honor eh. Kaya nga, yun ang ano eh, kasi walang allowance. Nailibre ka ng pamasahe. Nailibre ka ng kain, di ba? Nailibre ka ng gala. Minsan may pumasok sa isip ko. Ano? Sige, ito muna. Ito muna. Di ba? Yung honor mo ngayon. Oh. Yes, sir. Abay, parehas kaya ng pag-honor. Yeah. Amen. Di ba? Pero kaya bukas kaya, kasi nag-half day si tatay ngayon. Yeah. So Nagbigay bukas, ng oras. Nagbigay ng oras. Bukas, whole day si tatay, papasok trabaho. Kamusta kaya honor mo bukas, pre? Ito ang pinakamalupit. Anong pinakamalupit? Pinakamaganda. Ito yung sinasabi ko kanina. Naisip ko pumasok bigla. Nakita ko, nanginginig yung sing-sing ko eh. Nanginginig yung singsing. Pumasok eh. Wala akong singsing Wala yun. singsing. Oo, Ito, talagang. nanginginig na yun. For sure. Nanginginig yun. Nagko-connect yun dun eh. Nagko-connect Tsaka yun. kita mo gumagalaw. Ito yan, sinasabi ko, Team Focus. Graduation. Yan. Marami sa inyong top honor. Yan. Kung ihahambing ko kaya yan sa Ihaham. pag-honor nyo sa inyong mga ama, Hambingin mo. pag hinambing ko yan, top honor kaya talaga kayo. Iyon. Amen. Okay, no? Amen. Ang masaklap nun, sir. Top honor ka, yung pag-honor mo ba sa tatay mo, top din. Yeah. That's right. Pasok ka sa top 10, pero yung pag-honor mo sa tatay mo, wala sa top 10. Yun. Tap, yun na lang. Tap. Yun na lang. Diba? Yan ang nakakalungkot. Yun ang nakakalungkot sa maraming mga young people ngayon na dapat ay tabasin ninyo. That's right. Kung Yeah. dilihis na kayo ng jablo sa bagay na yan, well, this is the great blessing for you tonight. Amen. Na sisimulan Amen. ulit Amen. ng Diyos Galing. na ibalik ka sa tamang landas kung paano mo i-honor ang iyong ama. Tama. Amen. Amen. Magandang usapin ito. Again, wala pa tayo sa mga puntos natin. Wala pa. Pagka Yes, sir. yung nasa logo na yan, Pag ito, naipalo na natin, di ba? pag yan ay naitusok ko sa inyo. Pag ito, di hugot pa naman yan. Yan. Totoo yan. Yan pagka pinag-usapan natin yan. Kaya alam nyo, wag nyong papalampasin at wag nyong paihintulutan na you will take this light. Yeah. Amen. Because I know, hindi man ako mauhuhula, but as far as what's happening in this world, in our country, around us, in our church, no? It's always a great blessing na medyo dito, may kumbaga napipitik pa kayo. Yeah. You see? Kaya nga, while you are being pitikized, City guys, yeah. habang napipitik pa kayo, With a capital K. with a capital K, with a pitikized, Z-N-E-D. Oh, Pitikaiset, Old English. Oo, tama. Habang kayo pa'y napipitik ng ganyan, samantalahin nyo na hindi nyo ito babasta-bastahin at babaluwalain. Yes, Amen, tama, amen. tama. Because I'm telling you, huwag kang maging plastic. Iyon. That's right. Kapag dumating na sa pagkakataon na yung natay mo ay nakahiga na sa kanyang huling hantungan, Come on. huling himlayan. Ayan. Oh. Susunod talaga. Iiyak-iyak ka. Tay, patawarin mo ko sana. Sumunod na ako sa iyo. Pag Oy. nagkita tayo, isasama kita. Hindi. Papasunurin talaga kita. Tabi sa ibabaw. Pag narinig ko talaga yun, tay, sana sumunod pa ako noon na sumunod ka ngayon. Hindi, sama na lang ako. Sisipahin kita. Hindi, pero yun sinasabi ko, Team Focus. Alam nyo kung gaano katotoo ang pinag-uusapan natin. Amen. Kayong mga nasa Google Meet. Google Meet. Kayo ngayon, ang mga nasa Google Meet. Kayo Teka mga lang, nasa nasaan? Google Meet. Ang tagal. Yan, kayo. Yan. Yan. Kayong mga nasa Google Meet, nakasama nyo pa ang mga ama ninyo.
At kayo rin ng mga nandito sa live studio audience natin, nakasama nyo yung mga ama ninyo. You have to make it sure. At dapat i-check nyo ngayon sa sarili nyo. Top ba yung honor nyo sa kanila? Or fix ba yung honor mo sa kanila? That's right. Amen. Yung value mo sa ama mo, fix na ba? Amen. O nagbabago-bago pa? Okay sana kung pataas, huwag lang pababa. Yan. Yan Alam mo, ito, bago natin ibigay kay Sir Dominic sa huling ano niya. Ito yan eh. Ito seryoso to ah. Malalaman mo, Sir Jao, lalo na shoutout sa inyo mga taga dito sa ating simbahan. Yeah. Malalaman nyo kung fix ang honor ninyo sa inyong tatay. Mabira, hindi kami mahihirapan na maghanap ng magte-testimony this coming Father's Day. Ayo. I'm telling you. Uulanin. In fact, ako na nagcha-challenge sa mga Basta ano. binanggit mo Ako na yung nagcha-challenge sa maraming mga Amen. team focus. Amen. Huwag niyong antayin ng Father's Sunday. Yeah. Yes, sir. Dahil Team Focus Father's Day special episodes ito for the whole month of June. Yeah. Ako ang MC ng Miyerkules. Tama. Dapat kada Miyerkules maririnig ko na ang testimony ninyo. Yun. Amen. You're not going to do that for me, for us, for our program. We're going to do that para maging ehemplo kayo at makita ng mga tao sa simbahan kung anong value Yeah. ng ama mo. Yeah. Tapos na tayo sa ina mo. Ama mo naman. Tama naman eh. Mother's Day naman, di ba? Yes. Oh. Yes. Tatapos na tayo sa paggunita ng kaarawan Ng mga nanay. ina nyo. Ngayon naman, ating igugunita ang araw ng mga ama nyo. Yama. Kaya Amen. simula sa darating na Miyerkules, Lingguhin mo na, sir, ng hapon. simula linggo ng hapon, Oo. itong buwan na ito, Yan. Team Focus, let's serve as an encouragement sa simbahan natin. Okay, sabi After ng invocation, sir. Ha? After ng invocation, pumila na kaagad doon. Invocation? Paghapon, prayer ba? Opening prayer. Oo. Service tayo. Okay. Oh, yun. So, yan. Kaya ko sinasabi, it's because of the reason na alam kong marami kayong maipagti-testimony sa inyong sa inyong mga ama, sa inyong mga tatay. Naiiyak na, sir. Naiiyak na. Kalma mo lang, kapatid. Naiiyak na. Hindi, marami kayong marami kayong mabibigay na testimony sa mga tatay ninyo. Hindi ako naniniwalang wala. Lalo na sa inyo, ng mga nandito na sinuportahan kayo ng mga tatay sa pagsuko ng buhay sa gawain ng Panginoon. Yan! I'm telling you, you have to fix a top value sa inyong mga magulang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Again, it's a blessing. Yung mga anak na pag sumala ka sa ministry, chichinilasing ka padakot ng tatay, pasalamat talaga kayo. Oo, yung tipo na ganun yung na ako, sa totoo lang, I can share a testimony for a father na nakikita kong ganun sa kanyang mga anak. Yes. Pero I would like them to share it. Oh, ha? Hindi, I would like them to share it kasi sabi ko sa inyo, napaka-importante nito. Sir Dominic, baka may gusto kong idagdag. Kahit konti lang. Konti lang. Okay. Okay. So, kita niyo yung sinabi God ni Sir bless. Dominic. Hindi, sige, go ahead, Sir Dominic. Tiga lang, sir. Umbira kasi. Ba't kasi, ano? Pero ito, Team Focus, ang ganda ng pinag-usapan natin ngayon. Ano yun, sir, doon sa nabanggit niyo po kanina, sa prayer, sa testimony. Sa testimony. Ano yung Team Focus? Nakalimutan ko lang anong verse sa Proverbs, pero nakalagay doon sa Proverbs na yan, and the glory of their children are their fathers. Fathers. Ganda nun. Hindi Ganda nun. gagamitin ko pa yung sa dulo, parang to. Sorry. Hindi natin yan eh. Ang ganda nun, Team Focus. Diba? Maganda talaga yun. Ako personal, isa yun sa mga live verse ko eh. I won't have any glory kung wala yung tatay. Yes, sir. Amen. Kanina nasa Proverbs 6. Pangtapos natin. Sorry. Kung tapos natin yun. Sorry. Yun ang naisip ko. At least may abangan na sila. Yes, sir. Hindi ko na ano yan. Pero ito yung focus. With that verse, nung pa sa tanong ni Sir Joe kanina, kung fix ba yung ating pag-value sa mga tatay natin. Marami kasi yung focus ngayon, nakadepende sa allowance, nakadepende sa, naalala ko pa to, Sir Joe, Sir Maki, may nagtanong sa akin. Sir Joe, Sir Dom, pwede bang magpa-advise kasi paano yung nakakapagbigay ka sa Panginoon samantalang nakatara ka pa sa mga magulang mo? Alam mo, Team Focus, ang gusto ko lang idagdag dun sa sinabi ko sa kanya, enjoyin mo muna na hanggang ngayon, na bilang Team Focus, kakasama mo yung parents mo. Kasi maraming mga young people ngayon, pagdating nung nagkaroon sila ng pera, yumabang. Yung sinasabi ni Sir Joe kanina, nag-iba yung pag-value nila sa mga magulang nila.
Imagine nyo na lang, Team Focus. Saan kayo nakakakuha ng pansabon ninyo sa katawan? Shampoo. Di ba? Kahit hindi na lang yung pagkain yung panglinis na lang sa katawan ninyo, yun na lang mismo yung isipin nyo yung Team Focus. Tignan na lang natin kung magbabago pa yung value ninyo. Pag naamoy nyo na yung sarili nyo na naamoy singit na kayo, tignan natin kung yung value nyo sa parents nyo, sa tatay nyo, magbabago pa rin. Totoo. Di ba? Ang ganda nun, Team Focus. Kaya pa bago-bago amoy nila eh. Yun lang. Kaya pala pa bago-bago yung pagvalue sa tatay. Pero, alam niyo, Team Focus, yun pa lang, sa maliliit na bagay pa lang na yun. Biruin mo, dahil sa magulang mo, ang ganda ng image mo sa ibang tao. Yeah, tama. Ang ganda nun, Team Focus. Dahil sa parents mo, dahil sa tatay mo, ang ganda ng image mo. Diba? Doon na lang sa verse Kung ikaw, sabi doon sa verse, and the glory of their children and other fathers, hindi nyo ba napapansin kahit yung magulang ninyo, pinagmamalaki kayo sa ibang tao? Yeah. Ganon nila tayo ipagmalaki sa ibang tao, samantalang di ka naman matalino. Diba? Aminin mo natin. It's not kasi, hindi kasi yun ang tinitingnan ng tatay, di ba? Yes, sir. Hindi naman yun ang tinitingnan niya. At least yung anak ko, he or she did their best. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Diba? Kahit na mukhang beast, but sa best. Sige, tuloy mo. Diba yun? Yun na lang, Team Focus, diba? Huwag nyo kakalimutan na ganyan kayo i-value ng tatay ninyo. Pinagmamalaki kayo niyan, tapos ikaw, tayo, ipabago-bago yung value, depende sa allowance, depende sa ulam pag breakfast. Yes, depende Diba? kung may hotdog, bacon, whatsoever it is. Makasigaw ka pa sa bahay, nasa third floor ka, nasa first floor. Tatay! Tatay! Grabe ka kung makasigaw sa bahay pag may kailangan ka sa tatay mo. Diba? Isipin nyo na lang, Team Focus. That is how valuable ikaw sa tatay mo. Amen. Paano naman yung pag-value mo sa tatay mo? Yeah. Yun sa akin, Sir Joe. Yun po. Kasi alam nyo, alam mo yung sa inyo, ilagay nyo sa isipan nyo ito, Team Focus. Again, ito pinag-uusapan natin, honestly, no? Iba kung paanong hina-highlight ito ng mundo. Kung paano gunitain, Sir Maki, Sir Dominic, ng mundo ang Father's Sunday, iba. Iba because, sabi ko nga sa inyo, it's not how the Word interprets it. Man. It's not how the Word of the Lord gives it to us, but it's how the world interprets it. Man. Magkaiba. Magkaiba yun. Kaya nga, iba yung value ng mundo, iba yung value ng Diyos. Yes, sir. You see? Pansinin nyo, makikita nyo sa mga mall. Eto, meron na ako nakikita sa mga, sa mga Facebook Live na mga promo, pantatay. Nakita nyo ba? Puro materialistic. Puro material na bagay. Amen, amen. Doon, yun yung, hindi ko sinasabi na masama yun. Because it's a way, di ba? Pamamaraan lang yun di ba? Pero doon lang naikot. Yeah. Yung tipo na pagwala nun, parang ang lungkot. Yeah. Right. Di ba? Pagka hindi umikot sa material, parang ang lungkot. Parang wala lang, ganun lang, normal lang. Kasi ganun yung paggugunita lang ng tao Yeah. ngayon. That's Ng right. mga kabataan ngayon sa Amen, kanilang amen. tatay. Tama. Umiikot lang din sa material yung value nila sa kanilang mga Yun. magulang. Pinakamaganda If doon. they are provided materially, the parents are with high value. Yes. But if not, they are not provided. They're lacking. They seem to be lacking materially. Their parents are of low value. Kaya gagawa sila ng paraan para ma-achieve nila yung gusto nila kasi hindi nabibigay ng tatay ko sa akin to At least, ako kaya ko ibigay sa Yeah. kanila. Kaya Tapang! ngayon ang nadidevelop ngayon, pride. Yeah. Nadidevelop ngayon yung yabang ninyo sa magulang nyo. Kaya marami ngayon, pagka sinabi pag nagalitan ng anak, hindi maghiwalay tayo ng tatay. Maghiwalay tayo kung maghiwalay. Pambira. Samantalang noon, mas gugustuhin na lang ng anak na mamatay siya kaysa mahiwalay sa magulang. Yes. Kahit Yes, sir. papaluin Yes, sir. ng tatay. Amen. Yes. Amen. Talagang Amen. malaking kabigatan sa anak na maramdaman kapag nakagalitan siya ng tatay. Pero Yes, sir. ngayon, pambira, who you, dad? Yeah. Ang Sir, ganun amen, amen. ganun ang interpretasyon. Kaya nga sabi ko sa Team Focus, huwag niyong baliwalain ang episode natin. Tama. Alright. Yeah. So, again, sabi mo, maganda pa itong mga susunod na pag-uusap natin. Yes. Amen. Alright? Kaya, keep tuning in. At dito muna natin yung wawakasan. Oy. At marami pa tayong pwedeng mapag-usapan sa mga susunod na araw ng Huwebes ng ating
Father's Day special episodes ng ating programang Staying Alive. Amen. Alright? Pero bago tayo matapos, bago ang lahat, luma naman sila. Pasok, Brother JJ. Isang malamig at isang maulan na gabi sa yan. inyong lahat. Team Focus! Ayan. At ngayon, nakita niyo po, mag-isa po ako. At so, bago po ang lahat, shoutout ko po muna ang aking kasama na boy shoutout. Yan, si Sir Steven Flumentira. Na binaha. Yes, sabi niya dito, and I quote his message, nag-swimming pool na ang aking sapatos at naabutan pa ako ng ulan. Ayan, sir. So, Sabihin mo, di nakakatawa. sorry, sir. At sana pauwi na daw siya, sir. Kasi hindi na daw siya makakaabot dito. So, keep safe, sir. At without further ado, ito ang ating mga shoutout ngayon. Mga nag-send ng picture. Una-una sa lahat, ang East Family dyan sa Silverio Station. Meron silang isang first-time visitor, si Keynard Arizobal. Ayan, welcome sa iyo. Pati na rin ang Ramos Tarlac Station, ang Pinagbuklod Station, ang Makati Central Station, at ang Central East Station. Meron silang dalawang first-time visitors. At hindi ko alam yung pangalan nila kasi hindi nila sinabi. Pero ayan, welcome sa inyong mga first-time visitors. I hope at na-enjoy. I hope at na-enjoy nyo. At meron kayong natutunan. At tune in lang hanggang sa next Thursday. Ayan. So, sa ngayon, sir, yun lang po yung ating mga shoutout dahil parang parang naulan din sila. Naulan lang sila lahat. Naulan lang lahat ng mga kasama natin. Pero, pero ganun pa man, ay Brother JJ, maraming salamat sa iyong pag-shoutout sa ating mga, yan, di ba? Ayan, yan. Di, sundin mo, sabi, sumama ka din. Sabi sa'yo. Oh, yeah. may ano lang ako, shoutout lang ako na pinapa-shoutout doon sa area natin sa may Maya. Yan, sila kasama to ni Brother Nelmar, sila Rihanna, second timer ito at si Lord JC Alfonso. JC? Ang birang pangalan to, Lord JC Alfonso. Okay na sana yung walang Alfonso. Okay na sana yung Lord JC. Nilagyan mo pa ng Alfonso. Gusto ko lang i-shoutout yung ito, bisita to ni kila Sir Dennis sa area nilang Southside, Dearborn. Sa area nila Sir Rene. Si Alexandra, yan, first time visitor. Latunero, hello po sa iyo. Yan. And sa mga nasa, ating mga nasa Google Meet crowd, tingnan muna natin yung mga nasa Google Meet crowd natin. Wave your hands at para makita natin kayo. Yan siya yung mga nasa natin, Google Meet. Google Meet, pasok. Yan sila lahat. Kaway-kaway mula dyan sa station nila Sister Sharon sa Southeast and Brother Jeric Tejano ng Makati Central. And CBBC Cagayan, yan, shout out CBBC Cagayan. And kila Kylie Gravino, yan, hello sa inyo. And of course, kila Sister Naomi Gumopas, meron din siyang dalawang bisita. Hindi ako nagkakamali, chinat niya sa akin yan ni Sister Naomi Susoban, yan. Yan, meron siyang dalawang first time visitor, yan. And of course, sa Tarlac, yan, yung mga... Tarlac, kaway-kaway. Wave your hands sa mga Tarlac boys. Yan, yung mga nasa... Yan yung mga iba dyan, yung mga na-train na, tinitrain kasama ng ating mahal na basor. Rain, si Rain, nasan si Rain? Ang tawag sa mga rehab. Ay, sorry. Yan, si Rain. And of course, nasan na yan, nakita natin kanina. Kila Brianna, yan, Sister Brianna Tabares. Yan, meron silang dalawang first time Yan, visitors. may dalawang first, sa baba, bro. Yan, sa kanan. Yan. Whoop, palo. Yan, Sister Brianna, yan, yan. Kaway ng Central East, no? Yes. Central East, yan. And of course, ay nandiyan dyan din, kila Brother Joshua. Yan, sa kanan. Baba mo konti, kaliwa konti, kanan. Palo! Taas. Yan. Kaway-kaway kayo dyan. Yan, kila Brother Joshua. Daddy! Yan, okay. Hanap ka ng daddy mo. Okay, next. Yan. Sino ba yung nandiyan dyan natin sa katabi nila? No? Kila Sister... sa Pag-asa Station. Yan. Bati natin kanina. Parang malamig dyan ngayon Lamig. Hindi malamig. Ano? Baha. Nash, magandang gabi dyan, Nash. And of course, nandiyan dyan din yung mga sino ba yung mga wala. Yan kay Brother Emilio Daep. Yan, amen. Sa station lang, Sir Emilio. Yan, amen. Sa Kabi. Parang nasa India sila, no? Si Kabi yun, si Kabi. Yan, amen. And kay Jay, yan, kay J3, baba. Yan. Kanan. Palo. Yan. Yan, kay J. Tribuelas. Yan, magandang sa inyo.
gabi sa inyo lahat dyan. Hello. Yeah. Pasay West. No, Pasay West. Hindi ko alam. Tama, Pasay West Oh. yan. And meron na tayo kanina. Yan, kanina, yung Brother Jeric Tejano. May Yan, coffee shop Brother yan. Jeric. Bino, Yung computer. Yan, kila Ma'am Lourdes yan, kila Ma'am Oh, Lourdes. pinaglalaro pa sa likod, oh. Oo. Walang kumsatan. Yan. Oh, alright. namatay ka tuloy. Kita. Yan. At kila Sister Angela. Yan, kila Sister Angela. Yan. Yan. Medyo brownout lang. Brownout. Yan, alright. Yan, kaya Kylene Gravino. Yan yung kanina. Yan. Yo. Amen. Alright, ay muli, maraming salamat sa mga nandito and of course, yung ating mga studio live audience. Yan. Wave your hands. Yan. Kaway. Kaway kayo dito sa camera. Yan. Wow. Yan, kita nyo naman talagang giniginaw sila. And muli, maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa amin sa Facebook Live and see you on the next special episodes for this month ng programa natin. Saying Allah! God bless you all. Have a good night, rest. Peace. Prap! Seven times into the muddy water, got delivered right on time. God was in time for the children of Israel to cross the mighty Red Sea. He was on time when the walls of Jericho fell at Joshua's feet. Every time I feel discouraged, don't have to wonder where he'll be. God's been in time, on time, every time for me. There's a deal David with a sling in his hand right before the giant so tall. So tall. It was unlikely then to all of those men. Surely Goliath would fall. And when the three Hebrew boys wouldn't back unto Baal, the king said that crossed the line. And they were thrown into the flame, and then the fourth man came.